Ako nga pala si Van. 12 anyos lang ako nang mangyari ito. Kasama ko noon ang pamilya ko sa Luneta Park para mag-picnic. Hapon yun, masaya, puno ng tao. At ako naman ay aliw na tumatakbo malapit sa mga fountain. Habang nakatitig ako sa tubig na nagiilaw at sumasayaw sa musika, napansin ko na may anino sa ilalim ng fountain. Una, akala ko ay reflection lang. Pero habang tumatagal, napansin ko na hindi gumagalaw ng sabay sa ilaw o sa tao. May hugis tao siyang nakalubog. Pero mas mahaba ang braso at parang nakatitig sa akin mula sa ilalim ng tubig. Nilapit ko ang mukha ko sa fountain para makita ng malinaw. Doon ko nakita isang nilalang na kulay abo ang balat. Mahaba ang daliri at walang mata pero nakangiti ng malapad. Gumalaw ito pa itaas, parang aahon sa ibabaw. Mabilis akong umatras at tumakbo papunta kay mama. Sabi ko, "Ma, may halimaw sa fountain. Nandun o." Pero natawa lang siya. "Van, puro kakalokohan. Wala yan, refleksyon lang." Kahit ituro ko, wala silang nakakita kundi ilaw at tubig. Pinagalitan pa ako kasi baka raw madulas ako. Habang pinipilit kong ipaliwanag, nakita ko sa gilid lang mata ko na sumilip ulit ang nilalang mula sa tubig. Pero sa pagkakataong yun, nakalabas na ang kalahati ng katawan niya. Parang nag-aabang lang sa akin. Nanginginig ako at halos maiyak, pero walang naniniwala. Kinabukasan, nilagnat ako ng mataas at nagsalita ng wala sa wisyo. Sabi ng lola ko, baka raw may espiritu sa fountain na kumapit sa akin. Simula noon, bawal na akong lumapit sa mga fountain ng Luneta kahit araw pa. Hanggang ngayon, tuwing dumadaan kami sa Luneta, ramdam ko pa rin na may kung anong nakatingin mula sa ilalim ng tubig. Naghihintay lang ng bata na tulad ko na tatakutin niya. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Sana mabasa itong karanasan ko. First time ko po mag-send ng kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rose. 17 taon na akong street sweeper sa Maynila. Sanay na ako maglinis sa Luneta Park mula umaga hanggang gabi. Pero isang gabi, matapos ang mahabang oras ng trabaho, dumaan ako sa pinakang kakaibang karanasang hindi ko makakalimutan. Madalas kami mag-OT kapag may okasyon o kapag marami talagang basura. Gabi na nang matapos ako, 10:00 pasado. Tahimik na ang paligid ng Luneta at iilan na lang ang tao sa kalsada. Bitbit ko ang aking walis at maliit na bag. Pauwi na ako. Habang naglalakad ako sa madilim na bahagi, naramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Una, pinilit kong huwag pansinin. Baka isa lang sa mga tambay o lasing na pauwi. Pero habang tumatagal, rinig ko na ang yapak na sumasabay sa bawat hakbang ko. Kapag bumibilis ako, bumibilis din. Kapag huminto ako, humihinto rin. Kinabahan ako at bigla akong lumingon. Doon ko nakita ang isang lalaking nakaitim, nakatayo sa hindi kalayuan. Nakayuko siya. Hindi ko makita ang mukha dahil natatakpan ng sombrero. Akala ko hold-upper, kaya mas binilisan ko ang lakad ko. Pero biglang lumamig ang hangin sa paligid. Nang sumulyap ulit ako, wala na siya sa dating pwesto. Nasa likuran ko na siya. Mas malapit pa ngayon. Doon ko nakita, mapupulang mata na tila nagliliwanag sa dilim.
at isang ngiti na punong-puno ng matutulis na ngipin. Nalaglag ang walis ko at halos madapa sa pagmamadali. Tumakbo ko papunta sa mas maliwanag na bahagi ng kalsada kung saan may dumadaan pang jeep. Hindi ko na nilingon pa, pero ramdam ko ang matalim na tingin mula sa dilim. Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako at nanginginig. Kuwento ko sa mga kasama ko sa trabaho kinabukasan at sabi nila may ilang beses na ring may sweeper na nakaramdam ng kung anong nilalang na parang tao pero may pulang mata na gumagala kapag malalim na ang gabi sa Luneta. Matapos yun, nagtuloy-tuloy pa rin naman ako sa trabaho ko. Pero hindi ko na siya muling nakita pa. Kahit anong pilit, hindi na ako nag-overtime na lampas ng 8:00. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang tanghali, Sir Dave. Ako si UL, isang call center agent na madalas umuwi ng madaling araw. Dahil malapit lang ang tinutuluyan ko sa Maynila, minsan ay dumadaan ako sa Luneta Park para lang magpahangin at magpahinga bago umuwi. Tahimik, presko, at minsan may mga tao pang nagja-jogging o nagliligawan kahit 10 oras ng gabi. Pero isang gabi, nagkamali akong dumaan doon mag-isa. 2:00 ng madaling araw, galing akong overtime. Pagdaan ko sa Luneta, halos wala ng tao. Maliwanag pa rin dahil sa mga poste. Pero may kakaibang katahimikan na parang mabigat sa dibdib. Habang naglalakad ako sa gilid ng monumento, karinig ako ng mga yapak sa damuhan. Pero nang lingunin ko, wala namang tao. Pinilit kong ituloy ang paglalakad hanggang sa may nakita akong isang babae na nakaupo sa simentadong upuan malapit sa malaking puno. Nakatalikod siya, mahaba ang buhok at nakasuot ng parang lumang bestida. Inisip ko, baka pagod lang o lasing. Nilakasan ko ang loob ko at dahan-dahang lumapit para itanong kung okay lang siya. Pero bago pa ako makapagsalita, bigla siyang tumayo ng tuwid. Parang hindi gumagalaw ang katawan niya, kundi bigla lang nag-angat. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin at doon ko nakita ang mukha niyang walang mata at pawang anino lang ang kabuuan. Napaatras ako sa sobrang takot at tumakbo papalayo. Habang nagmamadali akong palabas ng parke, naririnig ko ang sunod-sunod na yapak sa likuran ko. Mabilis at mabigat. Pero nang lumingon ako, wala naman akong nakita. Pagdating ko sa kalsada, halos hindi ako makahinga. May mga taxi at sasakyan na at doon lang ako natauhan. Simula noon, hindi na ako dumadaan mag-isa sa Luneta kapag madaling araw. Kahit araw nga, minsan naiisip ko pa rin yung babaeng yun. Ang sabi ng iba, hindi na bago ang ganong kwento sa Luneta. Maraming kaluluwa ang hindi na raw nakatawid dahil sa kasaysayan ng lugar. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Tawagin niyo na lang po akong Delpin. 35 taon na akong nagtitinda ng sorbetes. Diyan ako umiikot sa Maynila, lalo na sa Luneta Park, kasi laging maraming tao, mga pamilya, magkasintahan, at mga turista. Isang gabi ng Biyernes, 11:00 na ng gabi, hindi ko inaasahan ang matinding karanasang hindi ko makakalimutan. Medyo matumal ang benta, kaya nagdesisyon akong pahabain ang oras ko. Ang paligid ay medyo madilim na kahit
kakaunti na lang ang tao. Habang itinutulak ko ang kariton ko malapit sa monumento, napansin ko ang isang babae na nakatayo sa ilalim ng puno. Mahaba ang buhok niya, apot bewang, at nakaitim na bestida na parang luma na. Ang unang akala ko ay baka customer, kaya tinawag ko. "Ice cream po, sorbetes, gusto niyo po?" Hindi siya kumibo. Nakatayo lang siya roon, nakatalikod sa akin. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na dumampi sa batok ko. Pero nang gumalaw ang babae, dahan-dahan siyang lumingon. At doon ko nakita ang mukha niyang itim na parang usok. Walang hulma ng ilong o mata. Puro itim lang ang mukha niya. Nabitawan ko ang hawak kong panalong maliit na kampanilya. At sa gulat ko, lumapit siya ng dahan-dahan pero hindi gumagalaw ang mga paa niya. Parang dumudulas lang sa lupa. Habang papalapit siya, naririnig ko ang boses na parang bulong. "Nagugutom ako." Mabilis kong itinulak ang kariton ko at tumakbo palabas ng parke. Habang papalayo, naririnig ko pa ang kampanilya ng sorbetes ko na kumakalansing kahit hindi ko naman hawak. Nang lingunin ko saglit, nakita ko siyang nakatayo pa rin sa ilalim ng puno, pero tila mas malayo ang mga braso niya kaysa dati. Parang humahaba at sumusunod. Pagdating ko sa labasan ng luneta, doon ko naramdaman na nanginginig ako. Pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Simula noon, hindi na ako pumapayag magbenta ng sorbete sa luneta kapag lampas 8:00 ng gabi. Sabi ng ilang kapwa ko sorbetero, may kwento na raw na isang babae ang pinatay sa luneta noong dekada 60 at mula noon ay may nagpapakita roong itim ang anyo. Siguro siya ang nakita ko. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Rani, bagong pasok na security guard sa Luneta Park. Unang linggo ko pa lang noon, kaya punong-puno ako ng sigla at kaba. Ang duty ko ay panggabi, 9:00 ng gabi hanggang 5:00 ng umaga. Sabi ng supervisor ko, "Sanay ka dapat sa katahimikan. Minsan nakakaantok, minsan nakakatakot, pero magtrabaho ka lang." Una kong gabi, normal naman. Nag-iikot ako, chinecheck ang paligid, sinisilip ang fountain, monumento, at mga madidilim na sulok. Pero sa ikatlong gabi ko, doon na nagsimula ang hindi ko inaasahan. Habang nagda-rounds ako sa may bandang Rizal Monument, napansin ko parang may lalaking nakaupo sa sahig, nakatalikod, nakasuot siya ng lumang barong, at nakayuko ang ulo. Bawal matulog o tumambay doon, kaya nilapitan ko. "Boss, bawal po dyan. Gabi na, baka po mapahama kayo," sabi ko habang itinututok ang flashlight sa kanya. Pero nang tumapat ang ilaw, wala nang tao. Pawang anino lang at bakas ng upuan sa damo. Kinilabutan ako, pero pinilit kong wag magpakita ng takot. Maya-maya, sa kabilang bahagi naman ng parke, nakarinig ako ng tunog ng kampanilya ng sorbetes. Napaisip ako, 2:00 na ng madaling araw. May sorbetero pa ba? Sinundan ko ang tunog hanggang sa malapit sa fountain. At doon, nakita ko isang kariton ng sorbetes na walang nagtutulak, nakatayo lang at patuloy na kumakalansing ang kampanilya nito. Bigla akong naramdaman na may nakatayo sa likuran ko. Paglingon ko,
Isang matandang lalaki. Maputla at namumula ang mga mata ang nakatitig sa akin. Hindi ito kumukurap, hindi gumagalaw. Napaatras ako at muntik nang mabitawan ang flashlight. Nang pumikit ako saglit at muling tumingin, wala na siya. Kinabukasan, nagtanong ako sa veteranong guard. Ang sabi niya, nakita mo na pala. Normal lang yan dito sa Luneta. Maraming naiwan na kaluluwa. Huwag mo na lang masyadong pansinin. Pero mula nun, tuwing duty ko sa gabi, palagi kong nararamdaman na may nakatingin mula sa dilim, na parang sinusubok lang kung hanggang saan ang tapang ko. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Sana mapili ang kwento ko. Ako nga pala si Mandy, isang content creator o mas kilala bilang vlogger. Madalas kong gawin ang mga exploration, video sa mga lumang bahay, abandonadong gusali, at minsan mga lugar na may kwento ng kababalaghan. Ang content ko kasi ay patungkol sa mga lugar na bihirang puntahan, kaya't nakakaengganyo ito sa mga viewers ko. Noong isang linggo, may nag-recommend sa akin ng isang lugar sa probinsya. Sabi nila, dati raw itong malaking bahay na inabandona matapos mamatay ang halos buong pamilya sa loob nito dahil sa isang aksidente. May mga nakatira pa raw sa paligid, pero halos walang naglalakas loob na pumasok doon. Ayon pa sa kwento ng mga residente, marami raw hindi maipaliwanag na tunog at anino ang nakikita kapag dumidilim. Siyempre, bilang isang vlogger na naghahanap ng bagong content, hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Kumuha ako ng ilang gamit, DSLR camera, flashlight, GoPro na nakamount sa aking dibdib, at isang handheld mic para malinaw ang audio. Pagdating ko sa lugar, mga alas 7 ng gabi, madilim na ang paligid. Walang masyadong poste ng ilaw, tanging sinag lang ng buwan at may hinang ilaw mula sa mga malalayong bahay ang nagsisilbing gabay ko. Paglapit ko sa bakod ng lumang bahay, agad ako nakaramdam ng kakaiba. Yung tipong malamig na hangin na parang dumadaan sa loob ng balat mo. Habang nakatutok ang kamera, nagsimula akong mag-intro. What's up guys? Nandito na tayo ngayon sa isang kilalang abandonadong bahay na matagal nang hindi tinitirhan. Sabi-sabi, may mga nagpapakita raw dito. Tonight, titignan natin kung totoo nga ba ang mga kwento. Pagpasok ko, agad kong napansin ang kalumaan ng bahay. Ang sahig ay gawa sa kahoy at bawat hakbang ay may kasamang langit-ngit. Ang mga bintana ay halos sira-sira at ang kortina ay kulay dilaw na parang tinangay na ng panahon. Sa dingding, may mga lumang picture frame, pamilyang nakangiti pero kupas na ang kulay at ang iba'y hindi na halos makilala. Habang naglalakad ako papasok, naririnig ko ang sariling eko ng mga yapak ko. Pero ilang beses din akong napapahinto dahil parang may kasabay akong ibang yabag. Mahina lang pero malinaw. Sa una, akala ko guni-guni lang o baka hayop. Sa isang sulok ng sala, may nakita akong rocking chair. Lumang-luma, halatang hindi na nagagalaw ng dekada. Doon ako tumigil at nag-focus ng kamera. Ito yung sinasabi nilang upuan ng lola ng pamilya. Dito raw siya madalas nakaupo bago siya mamatay. Pagkatapos kong sabihin yon, biglang may malakas na tunog mula sa itaas ng bahay.
parang may mabigat na bagay na nahulog. Napatigil ako. Kinabahan, pero nagpanggap pa rin ako matapang sa harap ng kamera. Sabi ko, "Okay guys, may narinig akong kalabog. Check natin sa second floor." At habang papalapit ako sa hagdan, doon ko unang naramdaman na parang lumamig ang hangin sa paligid. Kasabay nun, naramdaman kong may mga matang nakatitig sa akin mula sa dilim. Pag-akyat ko sa hagdan, bawat yapak ay may kasamang malutong na langit-ngit na parang bibigay na ang kahoy. Naka-on ang flashlight ko, pero kakaiba ang pakiramdam sa ikalawang palapag. Parang mas makapal ang hangin, mas malamig at mas tahimik. Wala nang maririnig kundi ang mahinang ugong ng hagdan na pumapasok sa sirang bintana. Nang itutok ko ang camera ko sa dulo ng hallway, may nakita akong silid na nakabukas ang pinto. Sa loob, may kama na halos sira na. At sa tabi nito ay may maliit na mesa na may basag na lampshade. Habang pinapakita ko sa vlog ang paligid, bigla akong narinig ang isang mahina ngunit malinaw na tinig. "Kuya." Napatigil ako. "May narinig ba kayo? Guys, parang may bulong." Bulong ko habang nakatutok pa rin ang kamera. Pag-ikot ko ng lente pabalik sa hallway, doon ko nakita isang anino. Maliit na parang pangbata. Mabilis na tumatakbo papunta sa kabilang silid. Agad kong tinutok ang flashlight doon, pero wala na. Ang natira lang ay ang pintong dahan-dahang nagsasara mag-isa. Kinakabahan na ako pero pinilit kong ituloy para sa content. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng silid. Pagpasok ko, wala namang tao. Pero nasa sahig, may nakakalat na mga lumang laruan, kutsi-kutsihan, manika, at isang maliit na teddy bear na halos butas na at puno na ng alikabok. Bigla na lang gumalaw ang rocking chair sa sulok ng kwarto. Dahan-dahang umaalog na parang may nakaupo. Doon na ako natigilan, at bago pa ako makatalikod, biglang nagsara ng malakas ang pinto sa likod ko. Nasa loob na ako ng silid, mag-isa, at hindi ko na mabuksan ng pinto kahit anong hatak. Kasabay nun, nag-iba ang hangin. Parang may malamig na kami na dumaan sa leeg ko. Nang tumingin ako sa salamin na nakasabit sa dingding, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Pero sa likod ko, may matandang babae. Maputla ang muka, nakangiti ng pilit, at duguan ang mga mata. Napahiyaw ako. Tumakbo palapit sa pinto, at buong lakas kong tinadyakan hanggang bumigay ito. Dali-dali akong bumaba ng hagdan, pero habang pababa, naririnig kong may mga yapak na umahabol mula sa itaas. Maraming yapak, mabibigat, mabibilis. Pagdating ko sa sala, bigla kong napansing gumagalaw na mag-isa ang mga picture frame sa dingding. Isa-isang nahuhulog, sabay-sabay. At ang rocking chair sa baba ay mabilis na ring umaalog na parang may nagwawala. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Tamakbo ko palabas ng bahay. Hawak pa rin ang camera. Sa labas, paglingon ko, nakita ko sa bintana sa second floor ang anino ng bata at ang matandang babae na nakadungaw, nakatitig sa akin. Nakaligtas ako, pero ilang araw akong hindi makatulog. Pag uwi ko, nag-review ako ng footage. Mas malinaw ang mga nangyari.
naroon talaga ang anino ng bata. At sa audio, malinaw na may mga tinig na humahabol sa akin. Hindi ko na in-upload ang vlog. Nakasave pa rin sa hard drive ko. Pero hindi ko na muling binuksan. Lumipas ang araw at mga buwan. Naisipan ko nang burahin ang video kasi pakiramdam ko may nakamasid pa rin sa akin. Pagkatapos kong mabura yun, gumaan ang pakiramdam ko at nakatulog na ako ng maayos. Hindi naman ako tumigil sa pagiging vlogger, pero iniba ko na ang content ko. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Tawagin niyo na lang po akong JB, isang travel vlogger. Ang content ko ay tungkol sa mga beaches at hidden spots sa Pilipinas. Mga lugar na hindi pa gaanong kilala ng tao. Mahilig ako magpakita ng drone shots, underwater clips, at candid na moments sa dagat. Noong isang araw, may nag-comment sa isa kong video. Kuya, try mong puntahan yung beach dun sa may malayong baryo. Walang halos pumupunta doon pero sobrang ganda raw ng tubig. Curious ako, kaya agad kong pinuntahan. Pagdating ko, totoo nga, napakaganda ng beach. Walang masyadong tao, puting buhangin, malinaw na tubig, at halos tanaw mo pa ang ilalim kahit nasa gitna ka ng dagat. Para sa akin, perfect ito para sa isang vlog. Nag-setup ako ng camera at nagsimula ng intro. Yo guys, nandito tayo ngayon sa isang underrated beach spot. Wala halos pumupunta rito, kaya sobrang tahimik at parang private island lang. Tignan nyo yung tubig, sobrang linaw. Gamit ang GoPro, lumusong ako sa tubig. Habang nagre-record ng underwater shots, kitang-kita ko ang mga isda at korales. Ang ganda, parang nasa ibang mundo. Pero habang lumalayo ako, bigla kong napansin na parang may aninong dumaan sa ilalim. Mabilis, malaki. Akala ko nung una, malaking isda lang. Pero nung i-replay ko sa waterproof screen ng GoPro, may nakita akong hugis tao. Mahaba ang katawan. May parang palikpik sa likod at dumaan ng mabilis. Medyo kinabahan ako pero inisip ko baka guni-guni lang, kaya lumangoy pa ako ng mas malayo. Mga 5 minuto pa habang lumalangoy ako, bigla kong naramdaman na parang may malamig na tubig na dumaan sa ilalim. Pagtingin ko, may gumagalaw na anino. Paikot-ikot, sinusundan ko ng tingin at biglang tumapat sa harap ng kamera ang isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Mukha siyang tao pero masyadong maputla ang balat. Mahaba ang buhok na parang lumulutang sa tubig. At ang mga mata niya, itim na itim. Ang mas nakakatakot, may matatalas ng ngipin na parang pangpating. Tinitigan lang niya ako, hindi gumagalaw. Nang mapagtanto kong hindi yun normal, agad akong lumangoy pabalik sa pangpang. Pero habang umaahon, ramdam kong sinusundan niya ako. Sa footage, kitang-kita na parang mabilis siyang lumangoy sa ilalim. Paikot-ikot, parang pinaglalaruan ako. Pag-apa ko sa buhangin, umahangos akong tumakbo. Pero bago pa ako makalayo, biglang may malakas na splash sa dagat. Paglingon ko, tumalon palabas ng tubig yung nilalang.
Nakalabas ang kalahating katawan. Parang sirena. Pero halimaw ang itsura. Sumigaw ako sa takot at napasubsob sa buhangin. Nang muling tumingin, wala na siya. Bumalik na sa ilalim ng dagat. Halos nanginginig pa rin ako habang nag-iimpake ng gamit. Pag uwi ko, in-upload ko muna sa laptop yung footage. At doon ko tuluyang nakita, klarong-klaro sa video ang nilalang. Hindi imahinasyon, hindi basta anino, totoong nakunan. Pero habang pinapanood ko ang clip ng paulit-ulit, napansin kong sa huling segundo ng video, bago ako lumangoy palayo, nakatingin siya diretso sa camera. At doon ko napansin, parang ngumiti siya. Hindi ko na in-upload ang vlog na yon. Tinago ko na lang ang file. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Ramon, 27 years old, freelance photographer mula sa Davao. Noong 2023, may assignment ako sa Samal Island para kumuha ng mga larawan ng mga hindi masyadong kilalang lugar ng isla. Ang gusto ko lang ay yung mga spot na hindi dinadayo ng mga turista. Yung tipong parang ikaw lang ang nakakaalam. May kaibigan akong si Mark, isa ring photographer, at ang girlfriend niyang si Jade. Sumama sila sa trip para mag-camping kami pagkatapos ng trabaho ko. Plano lang namin ay mag-bonfire, magluto ng seafood, at magpahinga sa tabing dagat. Pero doon nagsimula ang lahat. Habang naghahanap kami ng mas tahimik na spot, may lumapit sa aming matandang babae, nakasuot ng kupas na damit, may mga butil ng pawis sa noo. Nagpakilala siya bilang Aling Petra. Kung gusto niyo ng lugar na walang istorbo, may alam ako, sabi niya. Pero iba ang tono niya. Hindi imbitasyon na masaya, kundi parang mabala na may halong tukso. Hindi ko alam kung bakit ako napa-oo. Siguro dala ng curiosity. Sumakay kami sa maliit na bangka na siya mismo ang may dala. Sa halip na pumunta sa kilalang beach, pumasok kami sa makitid na lagusan sa pagitan ng dalawang matataas na batong parang arko. Pagpasok namin, biglang bumigat ang hangin kahit hapon pa lang. Makapal na ang hamog. Masyadong tahimik, walang ingay ng alon o kahit huni ng ibon. Sa gilid ng kagubatan, may mga lumang kubo. Sa harap ng mga ito, may nakasabit na pinatuyong dahon, buto ng hayop, at ilang palayok na may nakalagay na kung anong malansa ang amoy. Sigurado ba tayo dito? Tanong ni Jade, halatang kinakabahan. Tumango lang si Aling Petra. Basta, mamayang gabi, huwag kayong lalayo sa apoy at huwag kayong titingin sa mga mata nila. Hindi ko alam kung biro yun, pero kinilabutan ako. Pagsapit ng gabi, habang nag-bonfire kami, nakarinig kami ng kakaibang ingay mula sa kakahuyan. Hindi yun huni ng hayop. Mahaba, mababa at may halong parang pag-ungol ng gutom. Mula sa dilim, may unti-unting lumalabas, payat na parang wala ng laman ng katawan. Mahaba ang kuko at ang mga mata, mapula na parang pinapailawan mula sa loob. Akala ko tatakbo si Aling Petra, pero tumayo lang siya sa tabi ng apoy at ngumiti. Mga apo, may bisita tayo, sabi niya. At doon ko napansin, wala na si Mark at Jade sa tabi ko. Hindi ako agad nakagalaw nang mapansin kong wala na sina Mark at Jade. Parang kinain ng dilim ang paligid. At ang apoy ng bonfire, kahit malaki, parang hindi kayang paalisin ang lamig sa balat ko.
"Aling Petra, nasan sila?" Sigaw ko. Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ako na may ngiting parang may alam. At doon ko napansin ang mga nilalang sa dilim. Hindi lang pala 3 o 4. Daan-daan ang nakapalibot. Ang ilan nakaluhod at gumagapang. Ang iba'y nakabitin sa mga sanga ng puno. Parang paniki pero kasing laki ng tao. May ilan ding may mahabang dila na umahampas-hampas sa lupa na parang hinahanap ang amoy namin. Biglang sumabog ang sigaw ni Jade mula sa kakahuyan. "Ramon! Tulong!" Hindi ko na inisip kung ligtas. Tumakbo ko papasok sa gubat. Dala ko ang flashlight ko. Ang lupa ay basa at malambot. Parang may nakabaon na kung anong nabubulok sa ilalim. Habang tumatakbo, nakita ko si Mark nakabitin ng patiwarik sa isang puno, sugatan at parang hinihigop ng isang nilalang na walang muka pero may bunganga sa tiyan. Hindi ko siya matulungan. Mula sa kanan ko, may humabol, matangkad, payat at may mga galamay sa braso. Tumalon ito sa ere at halos maabot ako. Pero sa huling segundo, isang anino ang biglang sumunggab dito at pinilas ito sa gitna. Napatigil ako. Ang sumagip sa akin ay hindi tao. Isa siyang babae na may balat na parang bato. Mahaba ang kuko at mata na asul. Huminga siya ng malalim at tinignan ako. "Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin," sabi niya. Anong nangyayari dito? Halos pasigaw kong tanong habang hinihila niya ako papalayo. Hindi sila ang dapat mong katakutan. Si Petra, hindi siya tao. Bulong niya. At bago ko pa masagot, tumigil kami sa harap ng isang malaking kuweba at sa loob nito may libo-libong matang nakasilip mula sa kadiliman. Mga matang kulay puti, walang balintataw. Kung papasok tayo, wala nang balikan, sabi niya. Sa likod namin, rinig ko na ang sigaw ni Aling Petra, pero hindi na siya matanda. Malalim, mababa at parang galing sa mismong ilalim ng lupa ang boses niya. Pagkapasok namin sa kuweba, agad akong binungaran ng amoy na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Hindi lang mabaho, kundi parang pinaghalong amoy ng dugo, nabubulok na karne at basang lupa na ilang siglo nang hindi nasisikatan ng araw. Ang mga mata sa loob, isa-isa nang lumalapit at nang lumiwanag ng kaunti dahil sa asul na liwanag mula sa kisame ng kuweba, doon ko nakita kung ano talaga sila. Hindi sila puro aswang. May mga nilalang na kalahating tao, kalahating isda, parang sirena pero ang balat ay kulay abo at may ngipin na parang pating. May mga mukhang paniki na halos kasing laki ng kalabaw. May pakpak na tuyot butas-butas. Ang iba, puro buto na lang ang katawan pero gumagalaw pa rin. Nakatayo sa mga paa na parang tuyo na kahoy. Sa gitna ng kuweba, may malaking hukay na tila walang hanggan ang ilalim. Mula doon, naririnig ko ang mabagal na tibok. Parang puso ng isang dambuhalang nilalang na natutulog sa ilalim. Anong lugar to? Pabulong kong tanong sa babae na nagligtas sa akin. Tirahan ng mga matanda. Mas matagal pa sila sa mga tao sa isla. Si Petra, isa sa kanila. Sagot niya. Bigla ko naalala ang itsura ni Petra sa labas. Ang ngiti, ang malamig na titig, at kung paanong hindi siya natatakot sa mga aswang. Pero bakit mo ako sinagip? Tanong ko. Tumingin siya sa akin at may halong lungkot ang mga mata niya. Dahil may dugo ka ng isa sa kanila pero hindi mo alam. Bago ko pa siya masagot,
yumanig ang buong kuweba. Mula sa hukay sa gitna, may lumabas na kamay, higanting kulay itim. Puno ng matutulis na kuko at bawat galaw ay parang kayang durugin ang buong isla. Ang mga nilalang sa paligid, imbis na umatake, lumuhod at nagsimulang umawit ng mabagal at mababang tono. Sa dulo ng kuweba, doon ko lang napansin nakabitin sina Mark at Jade sa mga kadena pero buhay pa. At sa tabi nila, nakatayo si Petra. Nakangiti, hawak-hawak ang isang itim na bato na kumikislap. Matagal ko nang hinihintay ito, Ramon. Oras mo na para bumalik sa amin, sabi niya. At bago ako makagalaw, naramdaman ko ang balat ko na unti-unting naninigas at kumakapal na parang bato. Ang balat ko ay unti-unting naging parang bato. Bawat segundo ay pakiramdam ko ay mabigat at malamig. Para akong binabalutan ng buhay na marmol. Tumitibok ang dibdib ko kasabay ng damuhalang puso sa hukay sa gitna ng kuweba. At bawat tibok ay parang pumapasok sa utak ko. Sinasakal ang natitirang pag-iisip ko bilang tao. Si Petra, nakatayo sa tabi ng mga nakabitin kong kaibigan, nakangiting parang nagtatagumpay. Ramon, hindi ka biktima. Anak ka ng tribo. Ang dugo mo ay sa amin. Panahon na para bumalik. Kung totoo yan, bakit mo kailangang patayin ang mga kaibigan ko? Sagot ko, pilit na nilalabanan ang panghihina. Ngumiti siya. Para maging isa ka sa amin, kailangan mong putulin ang ugnayan mo sa kanila. Bago siya makalapit, biglang humarang ang babaeng nagligtas sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay niyang anyo. Ang balat niya ay parang bato at may guhit na kumikislap sa ilalim. Parang may ilaw na dumadaloy. Mahaba ang buhok niya na parang hibla ng pilak. At sa kamay niya, may hawak siyang sandatang gawa sa matulis na buto. Hindi siya para sa'yo, Petra. Pinili niya ang sarili niyang kapalaran. Mariin niyang sabi. Nagsimulang gumalaw ang mga nilalang sa paligid. Mga sirena na may ngiti ng pating. Mga paniki na parang halimaw. At mga payat na aswang na sobrang gutom. Lahat sila'y nakatingin sa akin. Naghihintay kung kanino ako papanig. Pero bago ako makapagdesisyon, yumanig ang buong kuweba. Mula sa hukay, lumabas ang kalahati ng dambuhalang nilalang. Hindi ko na masabi kung halimaw o Diyos. Ang katawan nito ay parang pinaghalong bato, laman at ugat na kumikislap. Ang bawat hinga niya ay parang bagyo sa loob ng kuweba. Ang pumili ay dapat mamatay o mabuhay. Umalingaw-ngaw ang boses nito. Malakas, sabay-sabay sa bawat direksyon. Doon ko naramdaman, hindi ko pala kailangan sumanib sa kanila para mabuhay. Kailangan ko lang lumaban. Hinila ko ang sandata mula sa kamay ng babaeng nagligtas sa akin. Tumalon sa gitna at pinutol ang mga kadena ni Mark at Jade. Bumagsak sila sa lupa pero agad silang sinunggaban ng dalawang nilalang. Mabilis kong tinaga ang isa. Sa gulat ko, ang tugo nito ay asul at mainit. Parang kumukulong tubig. Takbo! Sigaw ko. Habang nagkakagulo, sinunggaban ako ni Petra. Malakas siya. Parang hindi siya napapagod. Hindi ka makakatakas sa dugong dala mo. Pero sinamantala ko ang isang bagay. Ang hukay sa gitna. Sa isang mabilis na galaw, itinulak ko siya sa gilid nito. Nabitawan niya ako. Pero bago siya tuluyang bumagsak, hinawakan siya ng dambuhala gamit ang isang kamay at hinila pababa. Ang huling sigaw niya ay parang humahalo sa alon ng dagat sa labas. Biglang lumiwanag ang kuweba. Ang mga nilalang ay nagsipagtakbuhan at ang dambuhala ay muling lumubog sa hukay. Ang babaeng nagligtas sa akin ay lumapit. Tapos na ang sumpa para sa ngayon. Pero Ramon, huwag mong kalimutan.
ang dugo mo ay kalahati sa kanila. Balang araw, hahanapin ka rin. Bago ko pa siya masagot, isang malakas na hampas ng hangin ang sumira sa buong kuweba at nakita ko ang liwanag ng buwan. Tumakbo kami palabas kasama si Mark at Jade hanggang sa maramdaman namin ang buhangin sa ilalim ng paa namin. Paglingon ko sa kuweba, wala na ito. Parang walang nangyari o parang walang kuweba talaga. Tanging buhangin at batuhan na lang ang naiwan. Makalipas ang ilang buwan, bumalik kami sa Davao. Akala ko tapos na pero isang gabi, habang inaayos ko ang mga litrato sa laptop ko, napansin kong may kuha ako na hindi ko maalala. Larawan ko, nakangiti, pero ang mga mata ko ay mapula. At sa likod ko, may nakatayong babae, kulay bato, nakangiti rin.